Hindi kumpleto ang hapagkainan ng pamilyang Pilipino kung walang kanin, hindi po ba? Kaya umaaray ang marami sa biglang pagtaas ng presyo ng bigas sa Metro Manila at iba pang lugar. Pinaimbestigahan na yan ngayon sa Kamara. Dapat din daw masagot ng mga kinukulang kung totoo nga bang sapat ang supply ng bigas sa bansa. At kung ika nga'y overpriced, ano ba ang inaangkat na bigas mula sa Vietnam? Nakatutok si Sherian Torres. Hirap na raw maghigpit ng sentron ang mga taga-Pamplona, Cagayan dahil sa taas ng presyo ng bigas. 38 pesos kada kilo na ang pinakamurang commercial rice doon. Sa Bayongbong, Nueva Vizcaya, sabi ng rice traders, totoong may rice shortage. Pero itinanggi nilang may hoarding. Talagang shortage talaga ng bigas kasi walang ani ngayon. Dito lang sa Nueva Vizcaya ang umaani ngayon. Kaya iniisip nila siguro may nag-hoarding ng bigas pero wala nang. Next week, akyat na rin kami ng Isabela para doon mamili ng palay. Ang Nueva Ecija ang top rice producer ng bansa. Pero mahigit 30 milyong pisong halaga ng tanim na palay ang nasira sa pananalasa ng habagat at bagyong Maring. Sa Cebu City, anihan na ngayong buwan pero asahan daw na magmamahal pa ang bigas sa mga susunod na araw. Sa ngayon, nasa 48 pesos bawat kilo ang presyo ng premium commercial rice. Ayon sa NFA Region 7, nakaapekto sa presyo ng bigas ang oil price hike pero sapat naman daw ang supply ng bigas sa Cebu. Tiniyak din ng NFA na may sapat na supply ng 27 kada kilong NFA rice sa Calapan Oriental, Mindoro. Daing lang na ilang tindera at mga mimili, 6 na piso ang itinaas ng presyo ng ilang commercial rice. On target pa rin tayo sa rice self-sufficiency, hindi na rin kailangan pang mag-angkat ng pribadong sektor. Nito lang nakaraang State of the Nation address, ganito pa ang pagbibida ni Pangulong Aquino. Bagay na pinagdududahan ngayon ni Abacada Representative Jonathan de la Cruz. Pinaiimbestigahan daw niya ang biglang pagtaas ng presyo ng bigas. It relates to the shortage, it relates to the price spiral. Kung ito'y patuloy, at talaga namang hindi nagkakaroon ng pagbabago yung sitwasyon natin, baka magkaroon tayo ng pila-pila, riot pa yan. Sabi pa ni De La Cruz, nakatanggap siya ng impormasyong overpriced ng 442 million pesos ang bigas na inangkat mula sa Vietnam nito lang Abril. Ang orihinal na presyo raw ng inimport nasa $355 hanggang $365 kada metriko tonelada. Pero ang idineklara raw ng NFA, $499.75 kada metric ton. 205,700 metric tons din daw ang inimport ng NFA mula Vietnam. Pero 187,000 metric tons lang daw ang idineklara ng ahensya sa DA. Sinabi nila that this is government to government. Ngayon, bakit hindi nila sinama yung Cambodia? Mayroon din tayong MOA sa Cambodia. Bakit ang pinagbid lang nila Vietnam at saka Thailand? Itinanggi naman ng NFA ang mga akusasyon ni De La Cruz at ipinaliwanag kung bakit sa Vietnam sila nag-angkat. Ang presyo po ng bigas na ino-offer sa atin ng Vietnam ay mas mura po doon sa ina-estimate po na computation ng NFA nung time na yon, nung panahon pong yun. Sherian Torres, nakatutok, 24 oras.